Si Kim Atienza o mas kilala ng lahat bilang Kuya Kim ay isa sa mga pinakakilalang TV host sa Pilipinas. Madalas natin siyang mapanood sa telebisyon, nagbibigay ng mga kaalaman tungkol sa kalikasan, hayop at siyensya. Kaya nga siya tinaguri ang walking encyclopedia ng bansa. Pero alam mo ba na sa likod ng kanyang talino, kasikatan at masayahing ugali ay may isang bahagi ng kanyang buhay na hindi gaanong nabibigyan ng pansin. Ito ay ang kanyang pamilya. Sino nga ba ang bumubuo sa tahanan ni Kuya Kim? At ano kaya ang sikreto nila para manatiling masaya at matatag sa kabila ng kasikatan at karangyaan? Pero bago tayo magpatuloy, baka naman pwedeng i-like mo po muna ang videong ito dahil malaking tulong po yan para sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Si Kuya Kim ay ipinanganak noong Enero 24, 1967 sa Malate, Maynila. Lumaki siya sa isang pamilyang kilala sa larangan ng politika. Ang kanyang ama ay si Lito Atienza, dating alkalde ng Maynila at isa sa mga respetadong lider sa lungsod. Kahit may malaking apelyido na dala, hindi ito ginamit ni Kuya Kim para sumikat. Pinili niyang gumawa ng sarili niyang pangalan at kinilala sa pamamagitan ng sariling sipag at kakayahan. Bago pa man siya tuluyang nakilala sa telebisyon, nagsilbi muna siya bilang konsehal ng Maynila mula 1995 hanggang 2004, pero kalaunan napagtanto niya na mas gusto niya ang pagbabahagi ng kaalaman kaysa politika. Kaya dito nagsimula ang kanyang karera sa media. Ngunit bukod sa kanyang trabaho, isa pang napakahalagang bahagi ng buhay ni Kuya Kim ay ang kanyang asawa na si Felicia Hung Atienza. Si Felicia ay kilala rin sa pagiging matalino, mahinahon at may malasakit sa kalikasan, bagay na pareho nilang pinahahalagahan. Ang kanilang pag-ibig ay nagsimula sa isang social event kung saan ipinakilala sila ng kanilang kaibigan na si Anna Perquet. Mula noon, hindi na nagpahuli si Kuya Kim. Sinimulan niyang ligawan si Felicia ng buong puso. At nang kailangan, sinundan pa niya ito hanggang London para lang ipakita kung gaano siya kaseryoso at katapat sa kanyang nararamdaman. Dahil sa kanyang matinding determinasyon at tapat na pag-ibig, tuluyan niyang nakuha ang puso ni Felicia. At noong 2002, naganap ang isa sa pinakamahalagang araw sa buhay ni Kuya Kim, ang kanilang kasal. Hindi lang isa, kundi 2 seremonya ang ginawa nila. Ang una ay ginanap sa San Agustin Church sa Intramuros at ang pangalawa naman ay sa Holy Family Parish sa San Andres, Manila. Matapos ang napakagandang kasal, nagtungo sila sa Maldives para sa kanilang honeymoon na tumagal ng halos 1 buwan, isang simula ng bagong yugto sa kanilang buhay bilang mag-asawa. Mula noon hanggang ngayon, mahigit 20 taon na silang magkasama at patuloy pa rin ang pagmamahalan at respeto nila sa isa't isa. Si Kuya Kim ay kilala sa pagiging sweet at vocal sa kanyang asawa. Madalas niyang ipahayag ang pasasalamat at paghanga kay Felicia sa social media, kung saan sinasabi niya kung gaano siya kaswerte na makasama ang babaeng lagi niyang pinagpapasalamat sa Diyos. Mayroon silang 3 anak, sina Jose, Eliana at Emmanuel o Iman. At kahit abala si Felicia bilang ina, hindi niya nakalimutang tuparin ang sarili niyang mga pangarap. Siya ay isang matagumpay na negosyante at edukador. Si Felicia ang presidente ng Chinese International School Manila, isang paaralang siya mismo ang nagtatag. Nais kasi niyang makahanap noon ng magandang eskwelahan para sa kanilang panganay na si Jose. Ngunit wala pang paaralan sa bansa na may mataas na pamantayan at may kasamang pag-aaral ng Mandarin, kaya siya na mismo ang gumawa ng paraan. Hindi lang yan, siya rin ang nagtatag ng Domoscola International School, kung saan siya ang presidente at CEO. Isa rin siyang inspirasyon sa mga kababaihan dahil bukod sa pagiging hands-on na ina, patuloy pa rin siyang nag-aaral. Nagtapos si Felicia bilang cum laude sa Wharton School ng University of Pennsylvania. Sa kursong Business Management, mayroon din siyang master's degree sa nutrition at kasalukuyan pang kumukuha ng isa pang master's degree sa Harvard University. Talagang makikita na pareho silang masipag, matalino at may malasakit sa edukasyon, mga halagang isinabuhay nila bilang mag-asawa at mga magulang. Si Felicia Hung Atienza ay isang halimbawa ng babaeng may disiplina, sipag at puso para sa kalikasan.
Bukod sa pagiging ina at negosyante, kilala rin siya sa larangan ng fitness at environmental advocacy. Isa siya sa mga taong aktibong tumutulong sa Philippine Eagle Foundation, kung saan layunin nilang protektahan ang pambansang ibon ng bansa. Makikita sa kanya ang tunay na dedikasyon, hindi lang sa pamilya, kundi pati sa kalikasan at edukasyon. Bago pa man siya naging matagumpay na negosyante, nagsimula muna si Felicia sa simpleng trabaho bilang stockbroker sa Amerika. Doon niya natutunan ang halaga ng tiyaga at tamang paghawak ng pera. Ipinapakita nito na kahit galing siya sa may kaya at kilalang pamilya, hindi niya sinandala ng yaman nila, pinili niyang magsikap at patunayan ang sarili sa sariling paraan. Ang pamilya ni Kuya Kim ay hindi lang kilala sa TV at negosyo, kundi pati sa kanilang mabuting imahe at tamang values. Kahit sikat ang kanilang mga magulang, pinatunayan ng kanilang mga anak na kaya rin nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. Ang pamilya ni Felicia ay may-ari ng Philippine Equity Partners, isang kilalang kumpanya sa larangan ng pamumuhunan na katuwang ng Merrill Lynch sa Pilipinas. Patunay ito kung gaano kahusay sa negosyo ang kanilang pamilya, ngunit sa kabila ng tagumpay, nanatili pa rin silang mapagkumbaba at simple. Sa loob ng kanilang tahanan, mahalaga sa kanila ang mga tamang values, respeto, pagmamahalan at pananampalataya. Kahit gaano pa sila kaabala sa trabaho, sinisigurado nilang may oras para sa isa't isa. Ang panganay nilang anak ay si Jose Perez Atienza, na madalas tawaging Mini Kuya Kim dahil magkamukhang magkamukha silang mag-ama. Bukod sa itsura, pareho rin silang mahilig sa sports at sa pagpapanatili ng kalusugan. Mahilig si Jose sa outdoor activities tulad ng cycling at running, bagay na madalas nilang gawin magkasama ni Kuya Kim. Sinasabi nga ni Kuya Kim sa ilang panayam na masaya siya dahil nakikita niya sa kanyang panganay ang parehong disiplina at malasakit sa kalikasan na mayroon din siya. Isa sa mga pinakamalaking karangalan ng pamilya ay nang matagumpay niyang makumpleto ang Boston Marathon 2025, isa sa pinakaprestihiyosong marathon sa buong mundo. Hindi biro ang makasali rito, lalo na ang makatapos, kaya naman sobrang proud sina Kuya Kim at Felicia sa kanilang anak. Bukod sa pagiging atleta, si Jose ay may isa pang kahangahangang propesyon. Isa siyang lisensyadong piloto. Doon niya ipinagpatuloy ang pagsasanay sa Leading Edge Aviation Academy sa Taguig, na may pangunahing training base sa San Fernando Airport, La Union. Ayon kay Kuya Kim, hindi nila malilimutan ang araw ng gawin ni Jose ang kanyang unang solo flight. Isang sandaling puno ng kaba pero may halong labis na tuwa at pagmamalaki. Ibinahagi nila ito sa social media at makikita sa mga larawan kung gaano sila ka-proud sa kanilang panganay. Pagkaraan ng ilang taon, noong 2024, nagtapos si Jose sa kursong economics sa Tufts University sa Boston, Massachusetts. Pinagsabay niya ang pag-aaral, pagtakbo at pagsasanay sa paglipad, bagay na talaga namang humubog sa kanya bilang responsable at disiplinadong kabataan. Ang pangalawang anak naman ni Kuya Kim at Felicia ay si Eliana Atienza. Katulad ng kanyang mga magulang, matalino, may malasakit sa kapwa at matapang sa paninindigan. Noong Disyembre 2021, ibinahagi ng mag-asawa ang kanilang kasiyahan nang matanggap si Eliana sa University of Pennsylvania, isa sa mga pinakamahusay na unibersidad sa Amerika. Hindi lang siya magaling sa pag-aaral, kilala rin siya bilang climate activist, isa sa mga kabataan na may boses para sa kalikasan at katarungang panlipunan. Kamakailan, napabilang si Eliana sa mga estudyanteng lumahok sa peace protest laban sa digmaan sa Israel. Isa siya sa mga tumulong mag-organisa ng 17-araw na encampment sa loob ng unibersidad. Ngunit matapos ang kilos protesta, dumating din ang mga pagsubok. Nagpadala ng pulisya ang pamunuan ng paaralan at maraming estudyante, kabilang si Eliana, ang nakaranas ng pangaharas at pambabatikos online. Sa kabila nito na natiling matatag si Eliana, sinabi niya sa ilang panayam na hindi siya nagsisisi sa ginawa niyang paninindigan para sa kapayapaan at hustisya. Makikita rito na taglay din niya ang tapang at prinsipyo ng kanyang mga magulang, handang ipaglaban ang tama kahit mahirap.
Agad namang ipinagtanggol ni Kuya Kim ang kanyang anak matapos ang mga batikos na natanggap ni Eliana. Ayon sa kanya, matatag at matapang ang anak niyang babae, may sariling paninindigan at alam kung ano ang tama. Nilinaw rin ni Kuya Kim na hindi pinatalsik si Eliana sa universidad at patuloy nilang sinusuportahan ang mga layunin nito para sa kapayapaan at karapatang pantao. Makikita rito na bilang mga magulang, hindi lang nila tinuturuan ang kanilang mga anak ng kabutihan, kundi pinapakita rin nila kung paano maging matapang sa gitna ng mga hamon. Samantala ang bunso sa pamilya ay si Eman Atienza, isang kabataang puno ng enerhiya, tapang at malasakit sa kapwa. Kilala siya sa social media bilang isang open na tagapagsalita pagdating sa mental health. Ginagamit niya ang kanyang plataporma para magbigay ng inspirasyon sa mga kabataan na alagaan ang sarili at huwag matakot magsalita tungkol sa kanilang nararamdaman. Bukod dito, si Eman ay isa ring modelo at content creator na kilala sa kanyang kakaibang sense of humor at creative style. Sa kabila ng kanyang kabataan, nakilala siya bilang isang taong may malalim na pananaw sa buhay at malaking pangarap. Lumaki siyang mahilig sa sining at disenyo, bagay na makikita sa mga obra at content niya online. Nag-aral si Eman sa Chinese International School, Manila noong kanyang mga unang taon at kalaunan ay nagtapos ng high school sa International School, Manila. Hindi lang siya nakatuon sa pag-aaral, binigyan din niya ng panahon ang kanyang pagkahilig sa art at creativity. Noong 2024, pinalad siyang makapasok sa Parsons School of Design Summer Academy sa New York, kung saan kumuha siya ng intensive art and design course. Makikita sa kanyang mga likha na may kakaiba siyang pananaw sa mundo, puno ng kulay, emosyon, at mga mensaheng nagbibigay ng pag-asa. Sabi nga ng ilan sa kanyang mga followers, si Eman ay modern thinker na may pusong Pinoy. Sa tatlong anak ni na Kuya Kim at Felicia, bawat isa ay may kanya-kanyang landas, ngunit lahat sila ay dala ang mga halagang itinuro ng kanilang mga magulang, disiplina, kabutihan, at malasakit sa kapwa. Maliban sa sining, unti-unting pumasok si Eman sa mundo ng modeling. Dumaan siya sa mga workshop ng Farah Model Philippines at Coco Model Camp sa New York, kung saan natutunan niya ang tamang pagdadala ng sarili at kumpiyansa sa harap ng kamera. Noong 2022, unang beses siyang naglakad sa Bench Fashion Week runway at doon agad siyang napansin dahil sa kanyang natural na karisma at self-confidence. Bukod sa modeling, isa rin siyang mahilig sa photography. Sa katunayan, naging vice president pa siya ng photography club sa kanyang paaralan. Mahilig din siya sa sports at aktibo bilang isang student athlete. Sumasali siya sa iba't ibang physical activities tulad ng gymnastics, ballet, rock climbing, free diving at swimming. Isang beses, lumahok siya sa Spring Invitational Gymnastics Meet ng British School, Manila. At doon ay nag-uwi siya ng maraming medalya, patunay ng kanyang disiplina at determinasyon sa bawat bagay na ginagawa niya. Pero sa kabila ng lahat ng ngiti, talento at tagumpay na nakikita ng tao, may mabigat na kwento pala sa likod ni Eman na hindi alam ng marami. Noong 2019, nalaman niya na siya ay may clinical depression. Sa parehong taon, dumaan siya sa isang napakahirap na yugto ng kanyang buhay, kung saan halos sumuko siya sa bigat ng kanyang nararamdaman. Paglipas ng ilang taon noong 2022, muli siyang sumailalim sa mas malalim na pagsusuri. At dito natuklasan na may complex post-traumatic stress disorder, CPTSD, bipolar disorder, at ADHD siya. Kasama pa rito ang ilang katangian ng borderline at paranoid personality disorders. Ayon kay Eman, isa sa mga dahilan ng kanyang mental health struggles ay ang masamang karanasan noong siya ay bata pa. Inamin niya na nakaranas siya ng verbal at physical abuse mula sa kanyang dating yaya, pati na rin ang mga pagbabanta at pang-aabuso na matagal niyang itinago. Ang mga karanasang iyon ang nagdulot ng matinding trauma na dala niya hanggang sa kanyang pagtanda. Nang malaman ni Kuya Kim ang lahat ng ito, hindi niya pinagalitan o pinagsabihan ng anak. Sa halip, pinilit niyang unawain ang pinagdadaanan ni Eman. Ayon sa kanya, bilang magulang, hindi mo kailangang lutasin lahat ng problema ng anak mo. Minsan,
Sapat na ang makinig, yakapin at iparamdam na hindi sila nag-iisa. Mula noon, mas naging open si Kuya Kim at Felicia sa mga usapin tungkol sa mental health awareness. Ginamit nila ang kanilang impluwensya upang ipakalat ang mensahe ng pag-unawa, pagtanggap at malasakit na kahit sino man tayo, bata o matanda, mayaman o hindi, lahat ay pwedeng makaranas ng bigat sa kalooban at walang masama sa paghingi ng tulong. Inamin ni Kuya Kim na nung una, mahirap para sa kanya na tanggapin ang pinagdadaanan ng anak. Lumaki siya sa panahong hindi pa uso o bukas ang mga tao sa usapin ng mental health, kaya natural na nagulat siya nang una niya itong marinig mula kay Eman. Pero nang maunawaan niya kung gaano kabigat ang pinapasan ng anak niya, hindi na siya nagdalawang isip. Ginawa niya ang lahat ng makakaya para masuportahan si Eman. Naghanap sila ng mga ekspertong makakatulong at tinutukan nila ang kanyang gamutan. Sa kabila ng lahat ng iyon, dumaan pa rin si Eman sa mga panahong puno ng lungkot at pagkalito. Ayon mismo sa kanya, may mga pagkakataong nawawalan siya ng tiwala sa sarili at nahihirapan siyang makahanap ng direksyon. Ngunit sa likod ng lahat, hindi siya tumigil sa paghahanap ng pag-asa. Muling nagpunta si Eman sa Los Angeles upang sumailalim sa masinsinang therapy at harapin ang kanyang mga trauma. Sa panahong iyon, mas lalo niyang nakilala ang sarili. Kasama na ang mga sakit at alaala na matagal niyang tinatago. Nang makabalik siya sa Pilipinas, sinubukan niyang baguhin ang takbo ng buhay niya. Iniwasan ang mga bagay at taong nakakapagdulot ng bigat sa kanya at nagsimulang magpakatatag. Ngunit noong 2025, muling bumalik si Eman sa Los Angeles upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at proseso ng paghilom. Hanggang sa dumating ang araw na pinakaayaw marinig ng kahit sinong magulang, ang pagkawala ng anak. Noong Oktubre 22, 2025, pumanaw si Eman sa edad na 19. Matapos ang mahabang laban sa kanyang mental health, tuluyan nang nagpahinga ang batang puno ng talento, kabaitan at pangarap. Ang kwento ni Eman ay isang paalala para sa ating lahat na kahit ang mga taong laging nakangiti ay may mga laban ding hindi natin nakikita. Ang mga tahimik na laban na minsan ay pinipiling itago sa likod ng mga tawa at magagandang larawan. Ngunit higit sa lahat, ang iniwang alaala ni Eman ay hindi tungkol sa kanyang pag-alis, kundi sa mensahe ng pag-asa at kamalayan na gusto niyang iparating. Isang paalala na walang masama sa paghingi ng tulong, sa pagsasalita at sa pagpaparamdam ng malasakit sa isa't isa. Kaya kung may kakilala kang dumaraan din sa ganitong laban, pakinggan mo sila. Minsan ang simpleng pag-unawa o pagyakap ay sapat na para maramdaman nilang hindi sila nag-iisa. Ipaabot natin ang ating pakikiramay at pagmamahal sa pamilya Atienza. Sa comment section, maaari tayong mag-iwan ng mga mensaheng puno ng respeto at suporta bilang pagpupugay kay Eman. Isang kabataang nag-iwan ng inspirasyon at isang paalala na sa bawat unos, palaging may pag-asa. Ibahagi mo na rin sa comment section kung ano ang natutunan mo sa kwento ni Eman at huwag mong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong nagbibigay inspirasyon at pag-asa. Maraming salamat po sa inyong panonood.